Sino po ang huling hari ng Huda? Pag-usapan po natin 'yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions Bible Characters Edition. Binabati ko po muna si Domer Deherio, Rita Alcantara, Madeline Sionosa. At binabati ko rin si Sister Ellen Toledo. No? I think si Sister Ellen ay interested sa mga topics natin, no? Patungkol sa mga kings. Now, ang pag-aaralan po natin ay huling hari ng Huda, si Zedekiah. So, ito po si Jehoiakim, nagrebelde po siya sa Babylon at nagkaroon po ng siege. Ano po yung siege? Ito po yung pinapalibutan yung isang city, ginugutom yung mga tao sa loob. Now, ito si Jehoiachin, sumuko siya. Sumuko siya sa mga Babylonians, tapos dinala si Jehoiachin tsaka yung pamilya niya sa Babylon. Kinulong si Jehoiachin. Tas after 37 years nakalaya siya, no? Now, si Zedekiah ang ipinalit ng Babylon kay Jehoiachin. Si Zedekiah po ay vassal king. Kumbaga, pinaliwanag ko na yung suzerain king yung si Nebuchadnezzar, siya yung king of kings, siya yung lord of lords. Si Zedekiah, siya yung subordinate king. So, ang bilin ni Nebuchadnezzar, Zedekiah, huwag kang magre-rebelde kung hindi, papatayin kita. So, ganun yung sitwasyon during that time. Pero si Zedekiah, eventually, nagrebelde rin siya sa Babylon. Kaya kahit na sinasabi ng mga propeta na huwag kang magre-rebelde, nagrebelde pa rin siya. Akala niya magtatagumpay siya sa mga Babylonians. Now, ano pong sinasabi ng Biblia patungkol po kay King Zedekiah? Ito po ang sinasabi sa 2 Kings chapter 25. Medyo mahaba po ito pero basahin lang po natin yung first few verses. In the 9th year of his reign, in the 10th month, on the 10th day of the month, Nebuchadnezzar, king of Babylon, came with all his army against Jerusalem and laid siege to it. So dahil nagrebelde ito si Zedekiah, pinuntahan siya ni Nebuchadnezzar. Si Nebuchadnezzar talagang napaka-makapangyarihang hari nito. At pinuntahan niya si Zedekiah. At siege niya. Sabi niya, laid siege to it. Ano ba yung siege? And they built siege works all around it. So ganito po yan mga kapatid, no? Yan yung siege of Jerusalem. Tapos mga siege works. Yan yung ginagamit nila para ma-penetrate nila yung city. So ang purpose po niyan para kung bakit nila pinapalibutan yung Jerusalem para gutumin yung mga tao. Walang papasok na pagkain, walang lalabas at papasok ng mga supplies. So sabi po rito, on the 9th day of the 4th month. So the city was besieged till the 11th year of King Zedekiah. On the 9th day of the 4th month, so inabot to ng mga 18 months. The famine was so severe in the city and there was no food for the people of the land. No, walang pagkain dun sa loob. Then a breach was made in the city, and all the men of war fled by night by the way of the gate between the two walls by the king's garden, and the Chaldeans were around the city. And they went in the direction of the Arabah. But the army of the Chaldeans pursued the king and overtook him in the plains of Jericho, and all his army was scattered from him. Then they captured the king and brought him up to the king of Babylon at Riblah, and they passed sentence on him. So ito po yung mga katuruan natin ngayong araw patungkol po rito kay Zedekiah. Number 1, Zedekiah was the last unrepentant king of Judah. So dito po sa ating timeline, no, makita po natin na si Zedekiah, siya na po yung huling hari ng Huda. Unfortunately, siya ay unrepentant. Wala siyang balak magsisi, tumalikod sa kanyang mga kasalanan. Wala siyang balak magpasakop sa Diyos. Wala siyang balak makinig sa mensahe ng mga propeta ng Diyos sa kanya sa pamamagitan ni Jeremiah. So tandaan natin, kapag nagbabasa kayo ngayon, no, I'm sure no, marami sa atin pag nagbabasa ng mga prophets, Isaiah, Jeremiah, Ezekiel, napakahirap intindihin. Lalo na pag hindi natin alam yung background. Naintindihan ko po kayo kasi
seminaryan ako, nung binabasa ko talaga yan, hirap na hirap akong intindihin. Pero malaking tulong po yung ganitong background, no? Yung inaaral natin yung history. Ano bang nangyayari sa kapanahunan nila. Kaya pag binasa mo yung Jeremiah ngayon, mas mabilis intindihin. So si Jeremiah yung ginagamit ng Diyos para kausapin si Zedekiah, pero unrepentant siya. Wala siyang balak magsisi. Kaya po sa kapanahunan niya, bumagsak yung Babylon. Yung Babylon, yung Judah under the kingdom of Babylon. At yung pagbagsak ng Judah, ito na yung final, with finality. Kasi ginuho yung templo, winasak, dineport yung mga tao. Tapos yung templo sinunog, yung palasyo giniba, minasakar yung mga tao sa loob. Yun talagang hindi na makaka-recover, no? Matatagalan. Ilang generation pa yung lilipas bago makarecover. Talagang wasak na wasak. So yan po yung kapanahonan ni Zedekiah. So pangalawa po, Zedekiah received relentless warnings from God. Sipin niyo po yung Diyos natin, yung kanyang habag, yung kaparusahan talagang huling beses, kumbaga yun na yung last resort ng Diyos eh. Hindi niya bibitawan yung judgment hanggat walang mga warnings. At ang matindi po sa Panginoon, yung warnings niya, maraming beses. Kaya po pag tiningnan niyo po yung account ni Jeremiah, napakaraming chapters po dyan dedicated patungkol sa pagbibigay ng warning kay Zedekiah. Pag binasa niyo po yan, no, chapter 21, chapter 34, 36, 37, 38, puro kay Zedekiah yon, nagbibigay siya ng warning. So basahin po natin yung isang sample, no? Dito sa Jeremiah 38:17 hanggang 18. Sabi dito, "Then Jeremiah said to Zedekiah, Thus says the Lord, the God of hosts, the God of Israel, if you will surrender to the officials of the king of Babylon," kung surrender ka, kung susuko ka, kasi merong siege eh. Yan na yung nangyari. Si Jehoiachin, nung bago nito, nagkaroon ng siege, no? Kaya hindi ginuho yung templo eh. Kumbaga, nag-survive pa sila eh, kasi sumuko si Jehoiachin. Now, medyo kakaiba yung mensahe ng mga prophets dito kasi ang ginagawa ng mga prophets, sinasabi nila, kailangan yung sumuko. Samantalang yung ibang mga prophets, ang sinasabi, long time ago, pag mabuti yung hari, sasabihin, kailangan mo lumaban kahit na mukhang hindi ka mananalo sa paningin ng tao, pero kakampihan ka ng Diyos. Pero this time, iba eh. Hindi ka kakampihan ng Diyos. Sumuko ka na. So yun yung mensahe ng mga prophets eh. So sabi po rito ni Jeremiah, surrender. Yun yung mensahe ng Diyos. If you will surrender to the officials of the king of Babylon, then your life shall be spared, and this city shall not be burned with fire. And you and your house shall live. Mabubuhay, may pag-asa pa kayo. But if you do not surrender to the officials of the king of Babylon, then this city shall be given into the hand of the Chaldeans, and they shall burn it with fire, and you shall not escape from their hand. And yung lahat ng sinabi ni Jeremiah, nagkatotoo nga. So yung mensahe ng Diyos kay Zedekiah, tuloy-tuloy yan, relentless. Pero yung puso ni Zedekiah talagang ayaw magpasakop sa Diyos. Point number 3, Zedekiah endured the siege of Jerusalem. Mas pinili pa ni Zedekiah na endure yung siege sa Jerusalem. So yung siege, ganito po yan, no? Gugutumin talaga yung mga tao sa loob. Mamaya po discuss natin sa dive deeper natin to. Ano yung mga aspeto niyan. So summarize ko lang ng mabilis. 18-month siege po yung tinagal. 18 months na ginugutom yung tao sa loob. Kung ano lang yung matira, yun lang yung kakainin nila, no? Hanggang sa maubos. Severe famine, magkakaroon ng matinding tagutom. Kaya nung 586 BC, simula ng 588 BC, after that 586 BC, nung nag-fall yung Jerusalem, the temple destroyed, and then captivity. So, yan po yung process niya, no? Ang purpose talaga, gutumin yung mga tao, sirain yung moral ng mga sundalo sa loob hanggang sa, magkandamatay sila doon sa gutom. Tapos maging desperado sila, lalaban na sila ng pinakahuling,
Yung huling kinain nila, wala nang kasunod, yun na yun. Yun na yung panlaban nila. At matatalo na sila ng lubusan. Now, paano po natin ito i-apply sa ating mga buhay? Number 1 po, believe that God is loving and compassionate. Alam niyo po, during the siege of Jerusalem, napakatindi talaga mga kapatid. Basahin niyo yung Book of Lamentations. Si Jeremiah, nung sinulat niya yung Book of Lamentations, siya yung actual na nangyayari during the siege. Yung mga tao nagkakandamatay sa gutom. Mga bata naglalakad matutumba dahil gutom na gutom. Yung dila nila halos dumikit na dun sa yung taas ng bibig. Tas sobrang gutom, sobrang uhaw. At kung gusto niyo pa ng mas brutal, pag binasa niyo po yung Deuteronomy, tsaka yung curse sa Deuteronomy chapter 28, pinag-aralan natin yung curses and blessings. Curses ang dadanasin ng isang bansa kapag sumuway sa Diyos. Isa sa mga curse na binanggit doon, yung mga mabubuti at mga mahinhin na mga nanay, matututunan nilang patayin at kainin yung sarili nilang mga anak dahil sa tindi ng gutom sa loob during the siege of Jerusalem. At makikita niyo po sa Lamentations, ginawa talaga nila yun. At yung mga tatay na mga mababait, dahil sa matinding kapighatian na dinanas nila sa loob, natutunan nilang pagdamutan kahit sarili nilang asawa at mga anak. Pero even though ganun yung dinanas nila sa loob during the siege of Jerusalem, mga kapatid, ang mensahe ng Lamentations ay yung Diyos natin mapagmahal, compassionate, and He is faithful kahit na sa ganitong pagkakataon. Kaya nga pag kinakanta niyo yung the steadfast love of the Lord never ceases. Great is thy faithfulness. Yung kanta na yun hango dito sa Lamentations. Pangalawa po, believe that God's judgment is a last resort. Yung mga ganitong pangyayari, ito na ay last resort. Ayaw na yung Diyos nito, pero ang tao ang pumili dahil sa katigasan ng ulo ng tao. Kahit na paulit-ulit na nagpapadala ang Diyos ng mga propeta. By the way, si Prophet Jeremiah, hinulog pa nga sa balon eh. Buti putik yung laman, no? Siguro hanggang leeg niya lang. Ikamamatay niya rin yun kung hindi siya kinaawaan nung isang tauhan ng hari. So, si Zedekiah, kagaya ng ibang mga hari, ayaw nilang makinig sa Diyos. Kaya yung judgment dumating sa kapanahunan nila. At actually, yung judgment sana sa kanila, kaya pa nilang i-endure kung susuko sila at makikinig sila sa mga propeta. Ang problema ay hanggang kahuli-hulihan, ang tigas ng ulo nila, ayaw nilang makinig sa mga propeta ng Diyos. Mas pinili pa nila yung siege and eventually kamatayan. Alam niyo po, ito si Zedekiah, pinatay yung mga anak niya sa harapan niya. Yun yung huling nakita niya. Kasi right after that, dinukot yung mga mata niya. Ganun kabrutal yung mga Babylonians. Para lang maipasok sa isip ni Zedekiah na yung huling nakita niya ay yung pagpatay sa mga anak niya. And number 3, believe that God's faithfulness remains great even in judgment. At yung Book of Lamentation po, ito po ay description ng siege. Kaya kung gusto niyo pong ma-familiarize, basahin yung Lamentations. Pero yung pinakasentro ng Lamentation, itong dalawang verses na ito. Sabi po rito, the steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning. Great is your faithfulness. Sariwa ang mga iyon tuwing umaga. Dakila ang iyong katapatan. Napaka-powerful na message, yung pinaka-sentro ng message ng Lamentations. So, believe that God's faithfulness remains great even in judgment. Para po sa ating discussion, how does God's faithfulness sustain us in times of trouble? Para naman po sa ating dive deeper, pag-usapan po natin what happened during the siege of Jerusalem. Is it true that even compassionate mothers came to the point of eating their own children during the siege? What is the main message of the Book of Lamentations? Pag-usapan po natin ito sa ating Dive Deeper video. Tayo po'y manalangin. Heavenly Father, thank you for being loving, compassionate, and patient with us.
We confess that we often ignore your warnings and take your mercy for granted. Help us to remember that your judgments are righteous and that you do not delight in punishment, but call us to repentance. In times of trouble, teach us to trust in your unfailing faithfulness. Even when we face the consequences of our sins, help us cling to the hope that you never abandon your people. Strengthen our faith to rest in your goodness, mercy, and steadfast love every day. In Jesus' name, Amen and Amen. Kung kayo po ay may natutunan sa devotion natin na ito, ipalam niyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. See you po tomorrow, 5 a.m. dito po sa ating Daily Devotions.